tungkol pa rin tayo dito kay Senadora De La Rosa para maintindihan natin kahit papano yung mga sirkumstansya na nakapalibot dito sa kanyang kinakaharap na kaso. Nasa linya po natin ang ICC Assistant to Counsel, si Attorney Cristina Conti, legal counsel po siya ng pamilya ng EJK victims. Good morning po, Attorney Conti, ma'am. Morning, attorney. Maganda umaga. Oo. Siguro unahin muna natin yung tanong dahil sa Mayo 27, Mamo at attorney, merong gaganaping first status conference sa ICC kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Conti, ano yung aasahan natin dito sa May 27 na conference na ito? Naku, marami. Kasi unang pagkakataon na magharap-harap ulit mula ng February. At ito na, bago na yung phase. Dati, pre-trial. Ang tanong, ano ang kaso? Ngayon, malinaw na yon. Ito ang kaso. 3 counts of crimes against humanity in the acts of murder, attempted murder. Ito na. Trial na. May usapin ng schedule, usapin ng ano ang ebidensya na nakuha niyo na, at ano pa ang kulang. Ano ang facts na, kumbaga, aminado na natin, do we still have to prove that he became president? Etc. Parang ganon. Papupunta rin dun sa anong language. Yan. Buti nga na-raise na. Sana may Bisaya translation din along the way. Or minimum may Filipino or Tagalog. Maraming detalye, pero ino-note ko na una ito sa marami pang conference hearing. So hindi lang to isa, Attorney Conti, bago yung trial proper na tinatawag? Oo. Ito ang first status conference hearing. Nasusundan to siguro isa, dalawa, depende dun sa parties. Kasi kung malinaw naman ang usapan, hindi na kailangan magpatawag ng maraming hearing. Pero definitely, siguro makadalawa to minimum. Pero sa ibang hearings, nakakarami talaga kasi mas magandang mag-usap-usap harap-harap. Para malinaw yung mga... Pero ngayon na bago yung legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Peter Hines, ano yung inaasahan natin magiging mas matagal ba? Siyempre, alam parang naman natin... magre-review siya ulit o kung tawagin ng ilan, delaying tactics. Tumabas. Nung una, may tiwala pa kami na hindi naman siguro nila gagawin na kumbaga, itong pagkakataon na to na nagpalit ng abogado para mag-delay. Kasi una, kasi simula pa lang ng trial. Wala pa namang masyadong naayos dyan. Kaya kung sino man ang abogado, bago man o luma, bagong challenges ang kaharap. Yes. Sabi na nating magbabasa ng konti, akala namin manghihingi ng pushback ng 1 month, 2 months. Aba, parang hinihingi 1 taon. At mahigit. Ang tagal nun. Victims, nung tinanong kung kailan ready, sabi namin sa pamamagitan ng Common Legal Representatives of Victims, September. Pwede. Sabi po ng prosecution, November 30, 2026. Yan ang suggestion nilang first date ng hearing. Ang ayaw magbigay ng defense ng suggestion, pero nagbigay ng example kung kailan malayo pa sinet ang first date ng hearing mula sa confirmation of charges. Ang distansya, kumbaga, from February, sa atin, yun ang complete natin. Ang binibigay nila, 15 months, 12 months, 19 months. Ganun ang parang pa-example nila. Dito nga sa kasong to, 19 months ang after the confirmation, saka lang naganap ang trial. Ano sa tingin niyo yung dahilan, attorney? Ganun na. Gusto daw nilang maaral lang mas mabuti. Gusto nilang matingnan din at ito ang bago na hindi luma na bago. Gusto daw nilang matingnan ulit ang fitness ni Duterte. Yung dati po nating pinag-usapan ng December, kasi mahina na raw, may kumbaga may hindi na ganun kasing maalalahanin kaysa sa dati. Noong December, pinagpasyahan ng panel of independent experts, may neuroscientist, may behavioral psychologist. Sabi nila, talagang may paghihina yung tao, lalo na pag tumatanda. May edad pero na. hindi, sa edad, pero hindi yung pagkahina na nakalimot na sa lahat o hindi mo na kayang i-trial. Kaya fit for trial pa rin si Duterte at tingin namin na walang pagbabago. At saka yun yung, kung sa panig ninyo, dapat yun yung samantalahin yung hanggat fit to trial pa siya. Tama kayo dyan.
Kaya sabi nga namin, hindi ba pabor din yun sa defense? Oo. Na matapos ito ng mas maaga, lalo na ang sinasabi nila ay wala namang kasalanan. Kung wala po kayong kasalanan, edi makikita po natin sa ebidensya yan. Kasi so far na nagkaroon ng presentation of evidence, ang lumalabas ay mayroong nangyaring krimen. Ang tanong, kung ikaw ang may kasalanan, excited marinig po ng mga biktima kung anong sasabihin ni Duterte. Kasi sabi nila, o nga ma'am, lagi niyang sinasabi kasi na akong bahala. Tapos ngayon, sasabihin niya, ay hindi pala akong may kasalanan yan. Oo. So, Attorney, abang na abang sa trial. ang ICC ay nagdesisyon ng isang araw na mananatili si dating Pangulong Duterte sa detention, sa facility, at yun nangyayari ngayon na arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa at di umano'y pagtakas o pag-iwas sa pag-aresto. Posible kayang may epekto ito doon sa susunod na review? Sa totoo, dapat wala. Kumbaga, magkahiwalay naman yan. Si Duterte ay nakadetain na, si Bato ay nakatakas pa. Pero alam niyo kung anong material na, kumbaga, factor na pwedeng ma-consider kay Duterte. So, una, ang may kasalanan kung bakit siya nakakulong ay si Duterte mismo. Sabi kasi ng ICC, sa patuloy niyang i-insist na walang jurisdiction ng ICC sa kanya. Nung nag-submit ng excuse letter para umabsent, nilagay pa na I do not recognize the jurisdiction of the court. Eh di sabi ng court, kung palayain ka namin, babalik ka ba? Mukhang hindi, di ba? Kasi nga, hindi Pero mo naman kami pangalawa, kinikilala. Parang ganon. Oo, hindi mo kinikilala. Tapos parang kidnapper, kinidnap ka, tapos pag pinalaya ka, babalik ka ba sa kidnapper? Parang ganon. Tapos itong makakadagdag, kasi sabi, makakatakas ka o kaya makikialam, mag-interfere with the proceedings or the process or with the evidence. At mag-factor dyan kung gaano ka kakapit sa kapangyarihan. Diba? Kung ikaw ang nasa poder ngayon. Eh, yung statement pa lang ni Alan Peter Cayetano, kahapon ba ito? Yes. Na sinasabi niya, it was about life. Pro-life. Or ano ba to? It was about drugs. Ang gustong patayin ay drugs. Sa war on drugs. Sinyalis na yon na malakas pa rin ang kapit. At mukhang mayroong tutulong sa kanyang tumakas kung sakaling makauwi. Kaya ako may sisisihin po kung bakit hindi makalabas para po sa lahat ng mga supporter ng dating Pangulo. Ang sisisihin niyo po ay si Duterte sa paggawa niya ng excuse letter na ganyan. Si Alan Peter Cayetano, isama niyo na dahil dinedefend niya yung war on drugs. Alam niyo, mas makakabuti po sa kanila, unsolicited advice. Sabihin niyo na lang kasi na gusto po naming matapos ang proseso. Ganung galawan ang makakapagpalaya possibly sa kanya. Mali-mali po kasi ng strategiya itong mga ito parang lalong nadidiin, lalong hindi nakakalabas yung isa. Itong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam natin, co-perpetrator nga itong si Senator Bato de la Rosa. Bukod ba kay Senator de la Rosa, may iba pa bang individual na inaasahang malalabasan din ang warrant of arrest ng ICC anytime soon? May 7 pa pong pangalan na nakalista doon sa list. Doon sa list of co-perpetrators na nilabas ng ICC. Siyempre, kapag tinatalakay mo yung ginawa ng isang tao, kung meron siyang mga kasabwat, meron siyang mga kampi, nababanggit. So ito pong 7 pangalan kasama si Senator Bongo ay posibleng subject ng warrant of arrest. Pero siyempre, iba-iba din yung level of responsibility nila. Kaya tinitingnan pa din namin, tinitipla namin kung lahat o ilan sa kanila ang ma-issuehan ng warrant. Pero kung terms of numbers, kasi ranking, parang gano'n ang lumalabas. Number 1 si Bato de la Rosa. Number 2, si Vicente Danao. Parang number 3, si Albayalde ba? O si Gieran. So ito pong listahan na ito, number 5 or number 6, si Senator Bongo, ay at risk
sabihin na natin, na maisyuhan nga ng warrant of arrest. Attorney, ito mga nakaraang araw may binabanggit na pinrotektahan di umano sa Senator De La Rosa at tinulungan para makatakas doon sa pag-aresto. Ito bang mga individual na to na di umano tumulong o naging kasangkapan para hindi mahuli si Senator De La Rosa ay may pananagutan din ba kung ICC yung pag-uusapan natin? So, meron. So, ang tawag sa atin, yung obstruction of justice. Ang obstruction of justice, ang itsura po niyan ay pinipigilan nyo na magkaroon ng hustisya o yung administrasyon ng kapayapaan sa Pilipinas. Baga, tinago nyo harboring a fugitive. Tinago nyo ang puga o pinatakas. Sa ICC, ang parang equivalent doon ay Article 70 or offenses against the administration of justice. So, halos kahalintulad at posibleng masaklaw sila noon. Of course, kailangan maipakita na naging bahagi ito ng isang systematic na kaganapan, etc. So, hindi lang casual. Kaya ang pinaka-at-risk po ay si Senator Robin Padilla. Dahil sa panahon na itinakas niya, isinama niya palabas si Bato de la Rosa, fugitive na maituturing si Bato de la Rosa noon. Kayo ba sa inyong panig, attorney, pinag-aaralan nyo na ba ito kung idudulog nyo ba sa ICC? Opo, nai-report na. I-report nyo na? Alam na nila. Oo, siyempre, mabilisan tayo. Alam naman na po nila. At hindi lang sa pamamagitan ng mga biktima, sa pamamagitan ng iba pang tumutulong. Ang natutuwa naman akong, ang hirap ding aminin, pero ang natutuwa po akong sabihin ay maraming nagko-cooperate sa ICC at maraming gustong mag-cooperate. Hindi lang po yung usual suspects, sabi niya, yung government, si Marcos, yung biktima. Marami pa pong iba. At hindi ito dahil galit kay Duterte o simpleng politika. Ito po ay usapin ng hustisya. Yung open-minded lang na, sige nga, malaman natin ang katotohanan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagpapaabot sa ICC. Mukhang na-gets na ng mga Pilipino na seryosohin po ang mga isasabit sa kanila. Kaya labas po dito sa mga updates kay Bato, mga updates tungkol sa kaso o kaya mga reporting. Salamat po sa mga nakikipag-ugnayan sa Office of the Prosecutor sa pamamagitan ng sa website ito. Or pwede po ito sa free data. Sa OTP link. Yun po yung isang page kung saan pwede kayong mag-report ng informasyon. O kaya, yung po mga nag-volunteer na maging witness. So, Witness Appeals. Search nyo po yan sa Google. Witness Appeals ICC. Lalabas yung para sa Pilipinas. Okay. Ito po bang conference na mangyayari sa May 27? Dadalo ba kayo, attorney? Siyempre, Ay, kailangan hindi yan. po ako. Hindi. Ay, hindi. Kasi Wala kayo mahaba yan, number one. Tapos, minsanan lang. Okay. One day lang yan. Tapos, wala namang kasunod na hearing pa. Kaya, timpla-timpla kami. Ang uupo po doon ay ang common legal representatives of victims natin, si Joel Butuyan at si Paulina Masida. Mukhang magiging present din naman si Attorney Gilbert Andres. Ayun. So makikibalita kami ulit, attorney, pagkatapos nitong conference na to, kung ano man ang posibleng mangyari diyan sa conference na yan. Sa maghapon na yan, sabi nyo nga, buong araw lang, buong araw talagang i-exhaust nila lahat kung ano yung ilalatag diyan na mga paksa. Teka pala, attorney, may pahabol lang ibang kasama natin sa pamamahayag. Yung pagdulog nyo daw sa ICC, sino-sinong pangalan daw yung inyong di umano'y sinumbong na naging kasangkapan? ICC naman hindi naman kailangan reklamo. Okay. Kailangan facts lang. Facts, so, yes. syempre, lahat ng facts na i-report na, may umiyak, may hindi kinamusta, may mga bawal sigawan, yan. Factual naman po kasi kung anong nangyari. At ako, alam nyo, kahit hindi kami mag-report, nalalaman naman ng ICC. Kasi maano yung investigador nila, mabibilis. Sila rin Sabi mismo ko, ang ba kayong nakakakuha ng magtagalog? impormasyon. Proactive. Anyway, Active, oo. Ayun. So, mag-aabang ulit kami after ditong May 27, Attorney Conte. At salamat po sa oras po ninyo. Salamat, attorney. Salamat din. Magandang umaga at hi po sa lahat ng namamalengke. Yan.
Ayan, salamat po. Si Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel, Legal Counsel po ng mga pamilya ng EJK victims. At hinihilingan, walang pinoprotect.